topic ay, una, anong topic? Ano na? Mark of leadership. Okay. Pangalawa? Okay. So, yun yung mga narating nyo na ngayon. Narating na ba? Meron na bang, ano yung unang level natin? Nakalimutan ko na. Tao atasye. Meron na bang tao atasye sa inyo? Meron na ba sa mga reseller natin dito? Tao atasye, meron na. Sumunod, tao konsul. Meron na bang tao konsul? Meron na ba? Meron na ba? Wala pa. Ano naman yung topic ko? Tao ambassador. Malamang, kung wala pa ang tao konsul, hindi walang tao ambassador. Okay, kaya lang, ang ganda sa tao elevate, tayo ay hinuhubog. Kasi alam naman natin na darating ang araw, aabutin niyo yun. Okay, kaya ang topic ko naman ngayon ay para sa mga leaders o leaders na may hawak ng tao ambassador. Pero wala pa nga tayo dun kasi kakaumpisa pa lang naman talaga natin. Pero mga next year, may lalabas na dyan ng mga tao ambassador. Baka yung katabi mo. Oo. Yung katabi mo, pag hindi nag-quit yan, malamang next year, tao ambassador na yan. Oo. Pero kahit mag-quit yan, yung account yan, magiging tao ambassador pa rin. Kaya huwag ka na lang mag-quit. Kasi sa gusto mo, aabutin talaga yon. Tama ba? Okay. So, meron ba itong kanto? Meron ba itong clicker? Asan ba? Parang wala parang nabulsa yata Oo, naibulsa nga. Oo, naibulsa, nakalimutan. Oo. Baka nailagay dito, akala niya siguro pang testing sa lagnat. Okay. Masaya, no? Ang kagandahan doon, kasi mga bata pa lang kayo, natututo na ka sa leadership na to. Guys, hindi to ka na. Hindi po ito ordinaryong topic. Yung leadership natin na every month, ayun, dadala nga. Galing ba sa kilikili? Oo nga, may kilikili. Parang may sinat. Okay. So, parang may naantok yata sa inyo. Wala naman. Okay. So, ang ganda ng ang ganda ng Camaro. Sana all. Ay, tika, may Camaro pala ako. Kalimutan ko. Grabe, no? So, ang topic natin ngayon ay para sa mga tao ambassador. Okay, preparation natin yan kasi malamang next year, meron na kayong grupo na hahawakang tao ambassador. Okay? Testing nga, testing. Samba. Ayun. At least meron, no? Ano ba? Pag ganun ba? Baba. Ito, tama ba ito? Bus July? Parang bumalik lang ako okay. Ayun. Unang topic ng tao ambassador. Pakibasa nga. Pag ilaw pala dito, hindi tinatablan. Maliit lang, Hindi pala pwede ito pang kanda. Liwanag naman, Dito wala, no? Kita nyo? Wala, meron, dito wala, Pansin nyo, meron ba? Galing Magaling. Okay, guys, silent listening. Sa Tagalog, manahimik ka. Sabi dyan, tahimik na may pakinig. Dapat kasi pag bilang isang tao ambassador, a great leader, dapat hindi na masyadong maingay. Dapat tahimik ka lang. Okay? Yung mga words mo kasi, matatalas na yan.
Isang pagkakamali mo lang, pwedeng makasagasa ka ng tao, damdamin ng tao. Okay? Kaya bilang isang leader, kailangan tahimik lang. Pero, may pakinig. Kasi, pag-aaralan mo ngayon yung galaw ng grupo mo. Maliwanag? So, first topic, sama-sama tayo magbabasa. Conscience of justice. Listen to both parties involved. Linaw. Sabi diyan, kailangan ang trato mo sa grupo ay patas, pantay. Kasi darating kasi ang araw, sa sobrang laki ng grupo mo, hindi yan maiiwasan na may nagtatalo-talo sa ilalim. O ngayon pa lang, meron na nangyayari. O kahapon lang siguro, baka may bangay na nangyayari. O ngayon, bilang isang upline, bilang isang leader, kakampihan mo ba kasi pairing side mo yung involved? Kakampihan mo ba kasi kamag-anak mo involved? Kakampihan mo ba kasi jowa mo involved? Guys, bilang isang great leader, bilang isang tao leader, kahit sino pang involved dyan, kahit na jowa mo pa yan, dapat ang treatment mo ay laging patas. Kakausapin mo sila, both parties kausapin mo sila. Huwag yun na isa lang side ang pinakikinggan mo. Hindi tulad nung katabi mo, isang side lang pinakikinggan. Yung baga one-sided. Hindi ganun ang isang daw ambassador. Kailangan, kahit strong side mo yan, kahit parent side mo yan, kailangan patas ka sa pagtrato. Kasi darating araw kasi magsusumbong sa inyo yan eh. Uy, alam mo, si Kuan, si ganito, mga ganyan-ganyan ba? Eh, siyempre, ikaw naman, malapit sa puso mo yun kasi kamag-anak mo, kaibigan mo, or jowa mo. Eh, siyempre, ikaw, bilang isang upline na sinumbungan, baka pakinggan mo ang isang side lang. Hindi mo man lang tinanong, hindi ka man lang hindi ka man lang nag-imbestiga kung sino talaga ang totoong may mali. At kapag kinausap mo sila, hanggat maaari, huwag silang sabay. Kailangan kausapin mo ng magkahiwalay. Ganun po ang isang leader. Okay? Meron bang natutunan? Tandaan ha, kahit na sino pa ang involved. Pangalawa, silent is a great source of strength. Bakit ganun? Yung katahimikan daw, yung pananahimik, ay nagiging daan pa daw yan para maging malakas ka. Kasi alam niyo po, kapag ka mayroong kaguluhan na nangyayari, lalo pagka siyempre grupo mo yan, parang nalilito ka. Parang nawawala ka sa tamang pag-iisip dahil sa kaguluhan na nangyayari o sa sitwasyon na nangyayari sa grupo. Kaya instead na lumaki ang income, lalong lumiit. Instead dumami ang grupo, lalong lumiit ang grupo. Kasi nga, dahil nalilito ka eh. At saka alam nyo, ang mga taong maingay ay kitang-kita na walang alam. Nakita na kayo ng lata. Walang laman. Pag hinagis mo, maingay ba o hindi? O, tingnan mo, parang ikaw yan. Sobrang ingay mo, wala ka na maresulta. Ang isang taong marunong, magaling, umiingay niya ng resulta. Nagkakaroon niya ng pulang Mustang. Pero tahimik lang. Hindi maingay. Yan. Tika, hindi to ba yung may pulang Mustang? Hindi to ba yun? Grabe no? Di ba yung apply nyo? Napakatahimik eh. Bigla na nasulpot. Pag pumunta sa purchasing, kung umorder eh, halos ubusin yung package. Maganda ba yung ganon? Tahimik lang, pero may resulta? Guys, yan ang totoong leader. Ang nag-iingay, ang resulta. Hindi yung bibig masyadong maingay. Tignan mo katabi mo. Maingay ba? Dito tahimik yan pag sahab. Oh, di ba? Tulog.
Tulog daw. Mas lalo daw na natulog. Tandaan nyo guys ha, ang isang taong maraming alam, tahimik lang. Hindi siya nagsasalita pag hindi naman kailangan. Gets nyo? Okay, next topic. Be still. The leader teaches more through being than through doing. Sa Tagalog, yun na yun. Yun na yun. Sabi dito ha, be still. Ang isang leader daw ay mas nakikilala sa kanyang pagkatao kaysa sa kanyang ginagawa. Makikilala ka ng grupo mo sa pagkatao mo. Kung chick boy ka talaga. Yan ang title mo sa grupo. Kung manggugulang ka, wala kang pakialam sa nangyayari sa grupo mo, kung ano man yung mga sitwasyon dyan, yun talaga yung pagkatao mo. So, madali ka nilang magaya. Okay? Kaya bilang isang leader o bilang isang daw leader, medyo pino sa kilos. Kasi, isa kang role model sa grupo. Ang leadership ay walang pinagkaiba sa tinatawag na monkey see, monkey do. Kaya kung gusto mo lumaki ang grupo mo, gusto mo makapag-create ng maraming daw ambassador sa ilalim mo, medyo pag-aralan mo ng konti yung pagkatao mo. Yan kasi ang madaling kopyahin ng isang followers. Naunawaan nyo? Medyo ingay ha, sabi niya, di ba? Mas natututo daw ang mga tao, kanyang followers sa kanyang pagkatao kaysa ginagawa. Okay? Next. Minutunan ba? Okay. Next topic, kay basa. A warrior, a healer, and thou, the leader who knows when to listen, when to act, and when to withdraw, can work effectively with nearly anyone. Sa Tagalog, basta yun na yun. Maliwanag. Sabi dito ha, a warrior. Ano ba ang pagkakaiba? The word itself, warrior. Ano sa Tagalog ang warrior? Mandirigma. Ibig sabihin yan, warrior, matapang. Hindi sumusuko sa laban. Kahit walang Facebook. Laban pa din. Bakit? Yun lang ba ang source? Dati wala naman talaga yan. Ba't marami mama sa network marketing? Ganun dapat ha. Hindi yung nawalan ka ng Facebook, nawalan ka ng gana magnegosyo. Bakit? Si Facebook lang ba ang source? Pumunta ka lang sa palengke, daming tao dun ha. Mga kapitbahay ka lang, marami naman. Tao rin naman yung kapitbahay mo. Hindi ganoon. Sabi dito, ang isang daw leader ay matapang. Hindi siya sumusuko sa mga sitwasyon na nangyari sa buhay. Okay? As a leader, sabi dito, dapat ay healer. Hindi naman albularyo. Si healer eh. Parang doktor, albularyo. Sabi dito, ang isang daw leader ay masolusyon. Kapag may sitwasyon, alam niya na kagad ang solusyon. Bago pa man dumating o bago pa man lumala ang problema ng grupo, yung isang daw leader ay nakita na agad ng solusyon. Yun pong ibig sabihin niyan, a healer. Kapag ang grupo mo nangihina dahil birinig ka ng jowa, ay dapat may solusyon ka na dyan. Kasi pag pinabayaan mo yan, mababawasan ang grupo mo, mag-quit yan. Kung di man mag-quit yan, baka magpakamatay yan. Kung di magpakamatay yan, baka masiraan ng bait yan. Kaya dapat bilang isang daw leader, kapag ganyan ang sitwasyon ng grupo o ng mga followers mo, kailangan meron ka ng mga pang-motivate. Ganun ang ibig sabihin ng healer. Kapag walang pera yan, dapat marunong kang gumamot para magkapera yan.
Pag wala yang bigas, dapat marunong ka. Gumawa ng paraan para siya ay mabigyan ng pagkakataon, makabili siya ng bigas. Dapat ganun. Tulad sa inyo, di ba, may promote mga bigas. So, hindi kayo mawala ng bigas. And thou, the leader who knows when to listen. Bilang isang daw leader, dapat matuto ka rin makinig. Hindi yung parang gusto mo, ikaw lagi pinakikinggan. Parang gusto mo, decision mo, ikaw lang nasusunod sa grupo. Hindi ganun ang isang daw leader. Ang daw leader, bago mag-talk o bago magsalita, pinakikinggan muna niya ang kanyang mga grupo o kanyang mga generals. With that, kapag ginawa mo yan, sa topic ninyo, makakakuha ka ng pinaka-exact solusyon kung ano man ang pinag-uusapan doon sa iyong event. Maliwanag ba? Yun siya sabi dito ha. Tapos, alam din ng isang daw leader kung kailan siya aaksyon. Hindi yung late na ang lahat, nagkawalaan na ang grupo, saka lang nagising. Masyadong late ang reaksyon. Parang katabi mo, kapag may nagpatawa, 1 oras bago tumawa. Hindi ganun ang leader ha. Ang leader dapat hindi pukpukin. Paano nyo masolusyonan ang grupo nyo, problema ng grupo nyo? Paano nyo masolusyonan kung masyadong late ang mga reaction ninyo or action ninyo? Kailangan bago mangyari ang problema, dapat nakikita mo na as a daw leader. Parang pag uulan, alam nga mauulan na walang ulap. Di ba may ulap muna bago umulan? O tapos nakita ka ng ulap, uulan kaya? O ganun ba isang leader? Di siyempre may ulap na uulan na yan. Nagisada, para ibig sabihin, ganun ang problema kasi pag dumating yan, hindi naman yan biglaan. Makapag-prepare ka pa, makapag-isip ka pa. O gusto lumaki ang grupo nyo, aralin nyo mabuti kung paano ginagawa yon. Hindi yung pukpukin ha. Alam, nakita ko yung pako. Pag di pinukpok, di gagalaw. Di mo katabi mo. Sabi na magne-network ka, naturuan ka na sa NLO, naturuan ka na lahat-lahat. Tapos ang tanong mo pa, mag-recruit pala? Matatapos na lang kontrata mo, hindi mo pa naunawa ng trabaho mo. Tao ka ba? O, nag-gets nyo ba yung ibig sabihin dito? Dapat alam mo kung kailan ka aksyon. Hindi yung gising na ang lahat, ikaw tulog pa rin. Nagising ka na kanina, bumalik ka pa rin. O, gawain yan, di ba? Gawain ng katabi mo. Tutulog, gising na. Siya ang nakatuka magluto. Papakardaman muna ang kusina. Pag wala pang kumikilos, tulog ulit. Pag tumunog ang kaldero, gising na. Ganun yung tawag yan magulang. Oo, yan mga magulang. Paano ka magiging leader niya? Paano ka magiging mayaman dyan? Dapat meron kang kusa. O makinig kayo dapat sa isang leader ay merong kusa. Kusa, hindi pusa. Marunong ka dapat magkusa, hindi yung patigasan kayo kung sinong kikilos. Pag kaya mo yung gawin mo na, huwag mo na iasa sa iba. Ganun ang isang daw leader. Meron siyang initiative. Maliwanag ba? Okay. Alam mo kung kailan ka action ha? When to withdraw. Yan. Alam din niya kung kailan siya aatras. Pag talagang hindi po pwede ang kanyang sinasabi o kanyang mga naiisip na solusyon, aatras din siya. Hindi yun nakikipagtalo pa at gusto mo ikaw lagi masunod. Meron kasi mga pagkakataon na ang ating mga mungkahi o ating mga request ay hindi naman naaayon sa panahon. Kunwari, uso ngayon ay online. Pinipilit mo pa rin offline. Diba? Grabe kayo makakulit. Iuso na nga online eh. Mas magaan. Mas pinipili mo pa yung offline. Pwede rin naman yun. Kaso lang, mas madali nga sa online. Maliwanag ba? Kung ano yung trend, dapat tayo ay sumasabay. Maliwanag ba yon? Yes. Okay. Kapag
ganon kang leader, sabi dito, kapag ganon ka klase ng leader, yung mga sinampol dyan, sabi niya, masaya daw ang grupo makipagtrabaho sa'yo. Masaya sila, maayos sila, mas gusto kanilang katrabaho. Ganon daw yung sinasabi dito ni Tatay Lao Tzu. Meron ba natutunan? Okay. Next. Tapos na? Tapos na agad ah. O, palakpak. May pumalakpak eh. Next topic. Non-intervening. Ano yan sa Tagalog? Ayun na yon. Sabi dito, wag pakialamero. Non-intervening. Huwag kang pakialamero. Sabi mo sa katabi mo. Nakita mo lang legs ko, pinakialaman mo na. Diba? Oh, topic. Basa tayo, basa. Para di ka antukin. The leader knows that constant intervention will block the growth process. Yan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang galing. May kanya-kanyang talent. Kapag nakita mo sa isang grupo, may grupo ka dyan na magaling magpapiin, magaling maghawak ng grupo, magaling mag-present, guys, isupport mo na lang, hindi yung lagi mo pinakikialaman. Halimbawa, isang grupo mo, napagaling mag-recruit. Lagi mo sinasabihan, ano ka ba? Dapat marunong ka rin humawak. Marunong ka rin mag-keep. Yun nga ang weakness niya eh. Hindi niya kaya mag-handle ng grupo, pero kaya niya magpapiin ng marami. Di i-support mo na lang yun. Kaya nga tayo business partner eh. Yung kahinaan ng isa, pwedeng nandun sa kabila. Pagsamahin mo yun, hindi yun lagi mong kinukontra, lagi mong pinakikialaman kung anong skills nila, anong talent nila. Yan mo katabi mo, pakialamero. Kaya, ang grupo niya, instead na lumaki, gumita ng malaki, lalo lumiit. Diba, kung mali na ang ginagawa, alam mo naman ang mali at saka tama bilang isang leader. Diba, alam mo naman yon? O pag tulog ng tulog yan, ay, pakialaman mo talaga yan. O, higising. O, yun ang sasabihin mo. Kung malakas kumain, mahina magpapiin, abay, sawayin mo din. Kaya pala mahina ang piin mo, lakas mo kumain. O bakit mahina ang piin pag malakas kumain? Siyempre, tapos kumain, naantok yan eh. Natamad yan eh. O, di siyempre, pakialaman mo yan. O, dandahan sa pagkain. Baka mabulunan ka sana. Guys, may mga pagkakataon talaga na pwede mong pagsabihan, pakialaman, pero pagka-productive na po, malakas man po ang kanyang production, pwede ba huwag mo ng pakialaman? Dapat ganun isang daw leader, marunong ka dapat tumingin, dapat nakatingin ka sa maayos na production. Hindi yung kung malakas ang piin, naiinggit ka, kasi ikaw walang piin. Pakikialaman pa, huy, madamot ka. Malakas ang piin, sasabihin mo madamot. Mawala ng gana yan. Baka lumipat ng grupo yan. Pag lumipat ang grupo, masasaktan ka. Nakuha nyo? Dapat huwag kang masyadong pakialamero. Pag lagi mo raw pinakikialaman ang grupo mo o ang mga downlines mo na marunong, nabablock mo daw yung proseso. Parang ganito, para masampul pa tayo. Mas maintindihan nyo pa. Di ba leadership convention? Di ba nag-create dito ng isang leader na siya ang magmamanage kung sino ilalagay niyang mga organizer? Tama ba? Ngayon, kapag ikaw isaw daw leader, pag naglagay ka na isang leader na maghahawak ng event, huwag mo na raw masyadong pakialaman. Kaya mo siya nilagay kasi alam niya ang gagawin eh. Nakuha nyo? Yun ang ibig sabihin dito para maunawaan nyo. Pag nagtiwala ka na, ibigay mo yung buong tiwala dyan sa taong pinagkatiwalaan mo. Okay? Meron bang natutunan? Next. Basa. Gentle interventions, if they are clear, overcome rigid resistances,
If gentleness fails, try yielding or stepping back altogether. O, sabi dito, gentle. Ano ba ibig sabihin sa gentle? Gentleman. Yan. Dapat, kung makikialam ka man daw, magpasintabi ka kasi may pinagkatiwalaan kang tao. Yun yung mayroong respeto na leader. Okay, ganun isang daw leader. Marunong rumispeto kasi nagbitaw na siya ng salita na ipinagkatiwala niya na doon sa isang leader niya yung gaganaping event. Maliwanag. O kunwari, nagtiwala siya na ikaw ang taga-kolekta ng pera. Okay, dapat may respeto. Okay? Irespeto mo yun. O sabi namin, pero, sabi niya dito, kung talagang hindi pwede yung iyong mga request, if ever man nag-request ka, pero sabi ng head organizer, ay, boss, upline, hindi na talaga pwede kasi sagad na yung oras. Baka magkaroon na tayo ng failure, baka hindi natin abutin ang oras, baka magkaroon tayo ng bayad ng mas malaki. O mayroon tayong babayaran dyan na penalty. Maliwanag? Kasi alam po ng organizer na yan na ang paglalagay ng mga oras ay critical. Maliwanag ba? O pag talagang hindi pwede, edi stepping back. Huwag mo na ipilit. Kasi talagang hindi na po pwede. Maliwanag. Iyon po ibig sabihin dito ni Tatay Laucho. Next. Tapos na. Meron pa. Basa. Appearing foolish. Perhaps it looks as if the leader is only sitting there and has no idea of what to do. Yan. Yan daw ang gagawin bilang isang daw leader. Para ka lang katanga-tanga. Hindi naman ganun. Para ka lang daw walang alam. Nandiyan, pero hindi mo sila iniiwanan. Nandiyan ka lang paikot-ikot, paupo-upo lang sa likod. Minamasdan mo lang yung kanilang mga pinagagawa. Hindi pwedeng wala ka kasi ikaw ang nagpasimuno ng event. Dapat, lagi kang nandyan as a daw leader. Hindi ka dapat nawawala. Para ngayon, di ba? Asan ba si Boss GL? Wala naman dito, di ba? Nasa Singapore yata ngayon eh. Dito ba? Saan? Hindi ko makita eh. Wala nga si Boss GL dito eh. Isabi dito, dapat daw nandyan siya. Hindi yan sa loob. Di ba? Nandyan lang siya. Paikot-ikot lang, akala mo lang walang alam. Yan sabi dito, appearing foolish daw. Para daw wala siyang alam. Pero, ang totoo, siya ang nag-organize talaga. Siya ang pasimuno ng event. Maliwanag ba? So, para ka lang, appearing foolish lang. Para walang nalalaman. Pero, sa totoo lang, sobrang dami mong alam. Ang totoo dyan, ikaw pa nga ang nagpasimuno ng event. Maliwanag? Okay. Next. Doing less and being more. The fewer the rules, the better. Rules reduce freedom and responsibility. Uy, tinan nyo to ha. Kapag ka daw kunti lang ang rules, nababawasan daw yung kalayaan. Grabe ano, ganun pala yun. Kaya pala malaya yung katabi mo. Wala palang mga rules. Ganito yon. Sabi dito, doing less. Kahit kunti lang ang tao, parang TCC. Kunti lang ang tao, pero grabe ang production. Napansin nyo? Ibig sabihin, ang TCC pala ay nakakasunod sa rules ni Tatay Laucho. Biruin mo kunti lang ang tao nyo, pero nandito sa inyo ang top 1, top 2, top 3. Grabe, no? Palakpak. Ito ibig sabihin, the fewer the rules. O sabi dito, kung magbibigay ka ng mga alituntunin o rules, sabi dito, kunti lang. Huwag yung binubugbog mo na sa rules. Yung lahat na lang ng kilos niya, bawal kumaliwa, bawal kumanan, bawal din dumiretso. Anong gagawin ng tao? Ang daming bawal. O, pag hindi ka sumunod, penalty. Sandamakmak na penalty. Bukas wala ka ng tao, puro penalty. Nakuha nyo?
Ang alam lang ng isang grupo, penalty. Pag nakagawa ka ng maayos, walang reward. Dapat kung magbibigay ka rin ng penalty, magbigay ka rin ng reward sa mga taong nakakagawa ng bagay na ginagawa ninyo o ang mga activity ninyo. Maliwanag ba? O kunwari, magbibigay ako ng reward sa 5, ganun lang ha, 10 lang to, 10 ha. O kunwari, meron tayong convention, sasabihin ng yung Boss GL, magbibigay ako ng 10 sakong bigas sa 5 unang makaka-attend o papasok sa entrance ng convention. Matipong ganun. May reward. At sa mga late, sila ang magbibigay ng 10 sakong bigas. O dapat gan. Nag-guess nyo, di ba? Eh kung ganun ang rules ninyo, abay, mag-uunahan kayo. Nag-guess nyo? Ibig sabihin, pag nagbigay ka doon ng mga rules, kailangan may penalty at mayroong reward. Kung wala naman talagang reward, hindi wag ka ng penalty. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay? So, ang rules daw ay nakakabawas ng kalayaan. Totoo po yan. Kapag wala kayong ginawang rules sa grupo ninyo, pansin ninyo, yung mga grupo nyo, wala lang. Pagising, kakamot-kamot, tapos balik ulit doon sa nagbula, lalabas ang pinto, wala namang gagawin kasi wala namang rules, wala naman siyang task eh. O di ba balik ulit, walang gagawin. Parang yung mga organizer ninyo, kung bawat isa dyan ay kulang sa rules, hindi to mabubuo. Mahirapan to. May mga rules po sinusunod ng mga yan. Sino andito, sino ang kakanta, sino ang masasayaw. Nakuha nyo? Ganun po yan. So, sino ang speaker, sino yung mag-i-intro. Nag-guess nyo? Yun ang mga rules. Ngayon, kapag hindi ka marunong magbigay ng rules sa grupo, ang grupo mo ay masyadong malaya. Marami ang tinatamad. Marami ang walang ginagawa. So, ang production dyan, napakabagal. Pakaliit. Nakuha nyo ba? Responsibility. Nababawasan din daw. Paano yun? Meron kasi tayong mga talent, kanya-kanya. O kunwari, sample, itong isang magaling daw. Eh kung ikaw isang daw leader, nilagay mo siya sa pagkanta, kumusta naman? Ang alam niya sumayaw eh. Tapos pinilit mo kumanta. Audit mo responsibilidad niya, nagampanan ba niya? Wala, kasi nga, sablay ka eh, bilang isang daw leader. Dapat, alam mo, sa grupo mo, kung sino ang capable dyan sa event na gagawin. Maliwanag ba? Biro mo, ginawang speaker yung mahiyain. O kumusta mo, dito yan. dapat bilang isang daw leader, alam mo kung sino yung ilalagay mo. Ganun ibig sabihin dito. Para ang responsibilidad niya, nagagampanan niya. O iba naman, binugbog mo na responsibilidad. Siya na yung nag-organize, siya pang bibili ng pagkain, siya pa yung mag-iligpit, siya pa mag-asika. Binigay mo na lahat. Kumusta naman ang trabaho niya kung magampanan niya? Nakuha nyo? Kaya dapat may rules ang kanya-kanyang organizer para mas smooth, mabilis, at productive ang grupo. Maliwanag? O, palakpak, palakpak. Natututo ba kayo? Parang nagsasawa na kayo. Kung mayroon masawa, dapat ako, hindi kayo. Kasi 14 years ko itong ginagawa. Grabe, no? Oh. Next. Don't stir sting. Uy, basa. Natamad na nga kayo. Basa ulit. Don't allow the group process to emerge naturally. Okay, so sabi dito, hayaan mo lang daw ang grupo kasi lang, mayroon niyang kanya-kanyang talent, mayroon kanyang strength. Hayaan mo lang yon. Magmasid ka lang kasi kusang lalabas ang galing niyan. Halimbawa, computer literate talaga yan. Kunwari lang, yung tao na yan ay IT pala ang tinapos niyan. Oh. Kapag inilagay mo sa harapan ng computer yan, alam niyo gagawin yan. Kapag pinabayaan mo lang dyan, magalabasan palalo ang kanyang talent. Ganun yun. Parang driver, di ba? Pag unang salpak mo sa driver, di ba, na parang hirap na hirap ka, nakatutok doon. Kalsada, di ba? O pasin mo, pagkabiyasa ka na, wala, may kasama ka pang chicks eh.
Magano, di ba? So, ibig sabihin, lumalabas talaga yung kanyang natural talent eh. Tama niya sabi dito, oh. O tapos magsasama-sama pa yan. Kunwari, lahat kayo naglabasan ang mga natural talent ninyo. Eh di, ang grupo nyo, productive, marami kayong results. Di ba? Nakuha nyo? Yun po ibig sabihin ni Tate Lauchon yan. Okay? Next. Tapos na pala. Pakibasa nga. Anong hambog? Sabi ito, humble hindi hambog. Kumita ka lang ng 50 mil eh. Kala mo, sino na eh. Kung makabanat ka sa grupo mo, sa mga bago, kala mo, earner ka na eh. Hindi ganun ha. Sabi dito, ang isang daw leader ay humble. The more na ikaw ay kumikita, the more na marami naniniwala sa'yo at humahanga sa'yo, the more na nagpapakababa ka sa harapan nila. Hindi yung pag kumita ka, nagka-kotse ka, nagka-sports car ka, kakaiba ka na. Babalik ka ulit sa wala pag ginawa mo yon. Kasi sabi Tatay Laucho, kailangan ang daw leader ay mapagpakumbaba. Okay? Hindi natin ang topic niyan. Basa. Tagalog, yan na yun. A good group. Ang isang maayos, mabuting grupo, nangyayari lang yan, sabi dito, kapag ang isang leader ay hindi pasikat. Sabi dyan, magiging maayos lang ang takbo ng grupo kapag ang leader ay hindi pasikat. Tignan mo yung katabi mo. Sabi ko lang kaya, di ba? Kumita lang 100,000, sikat na. Di ba? Grabe ko makaasta. Sabi dito, ang moderate ego o katamtaman lang na pagkatao, katamtaman lang, yan daw ay nagpapakilala na isang taong matalino at may natututunan at may galing. Yung sabi dito, demonstrate wisdom. Ganun pala yung kapag ka-humble ka lang, ang tingin pala siya ng mga tao, or even siguro nature, or creator, binibigyan ka lalo ng wisdom, kasi nga, hindi ka masyadong pasikat. Kapag ka mayroon kang mga natututunan, may mga taong humahanga sa'yo. Correct? Kasi meron kasing ganun mga leader eh. Kunwari, isang leader niya, maraming tagahanga, pero meron siyang pamilya, asawa na. Siyempre, may pagkakataon dyan na may hanga sina maganda, gwapo, crush mo. Pag humahanga sa'yo, iba ang tingin mo. Parang mata mo kumukuti-kutitap. Mrs., wag mo na akong disturbuhin ngayon ha, meron akong meeting. Tapos, ang ka-meeting mo pala yung crush mo kasi humahanga sa'yo. Humble ka ba pagkaganyan? Hindi ka na humble dyan hambog ka na Tama ba? So, medyo ingat bilang isang daw leader. Kapag kumikita ka, hayaan mo lang lumaki ang bulsa mo o laman ng bulsa mo, huwag mo hayaan lumaki ang ulo mo dahil sa income na yan. Maliwanag? Okay? Next. Basa. Okay. Unbiased leadership, learn to lead in a nourishing manner, learn to lead without being possessive, learn to helpful without taking credit. Unbiased. Pag sabing bias, pag bias, may kinikilingan. Di ba? Unbiased, walang kinikilingan. Ay, ibig sabihin yan, matuto ka raw magturo sa maayos na paraan. Hindi yung nagtuturo ka sa panlilinlang. Okay? Kapag ikaw daw ay nagtuturo, lagi nasa maayos na pamamaraan. Hindi yung leader mo, tinuturuan mo, wag mo na ibigay ang sukli. Kunti lang naman yan.
Ibili natin sigarilyo. Pagka ganun ka, anong matutunan ng grupo mo? Manglamang sa kapwa, magnakaw. Eh sabi nga dito, kapag magtuturo ka, nasa maayos, nourishing manner. Nasa maayos na pamamaraan. Learn to lead without being possessive. Hindi yung mapilit ka. Dapat pa nagtuturo ka, malumanay lang. Kapag sinunod ka, thank you. Pag hindi ka sinunod, it's okay. Nakuha nyo? Hindi yung pinipilit mo yung tao. Kasi naniniwala ako na kapag ikaw ay nagtuturo ng tama, may tamang tao rin dyan para sa turo mo. Okay? Hindi kasi lahat ng tuturuan mo ay kaya sundin ang tinuturo mo. Hindi lahat ng teacher ay nagturo na lahat ng estudyante niya naging magna cum laude. Ilan lang dyan ang matututo. Ngayon bilang isang daw leader, dapat ganun lang din. Hayaan mo sila kasi meron silang kanyang pag-unawa. Kung kaya nila unawain ang turo mo, di thank you. Pag hindi, it's okay. Tuloy ka lang sa pagtuturo mo. Maliwanag po. Okay. Dapat daw ang pagtuturo mo ay hindi ka naghihingi ng kredito. Ano ibig sabihin nito? Kapag may natuto, may yumaman, may kumita ng malaki under sa pagtuturo mo, huwag na yung lagi ka na lang pinasasalamatan araw-araw. Hindi yung, huy, dahil sa akin, di ba, kaya ka kumikita ng malaki, dahil ako lang turo sa'yo, di ba? Araw-araw lang sinasabi mo ng ganun. Lagi ka nag-aantay ng kredito. Gusto mo, patayon ka ng monumento. Sapat na yun na yung taong tinuruan mo ay umasinso at natuto. Dapat ganun lang isang daw leader, hindi na lagi naghanap na gusto mo lagi ang pasalamatan. Naku ha, yan po ang sabi ni Tatay Laucho ha. Matuto kang magturo na walang inaantay na anumang kredito. Hindi ka na ilalagay sa altar. Para sabihin, ay dahil sa iyo, yumaman ang aking pamilya. Gagawin kita ng rebulto. Lalagyan namin sa altar. At kapag nakakalimutan kang pasalamatan araw-araw, nasasaktan ka, naiinis ka, nagagalit ka. Hindi ganun na isang daw leader. Hayaan mo lang at nakapag-create ka ng mga milyonaryo. Maliwanag ba? Okay, next. Naantok na yung katabi mo eh. Basa. Law and open. What we call leadership consists mainly of knowing how to follow. The wise leader stays in the background and facilitate other people's process. Law and open. Napakahalaga niya, no? Bilang isang daw leader, dapat daw ay mapagpakumbaba ka. At dapat open. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng sekretary para mag-appointment sa'yo. Pag nilapitan ka ng mga dawlas, dapat magaan kang lapitan. Hindi yung kapag ikaw ay leader na, parang naiilang na yung mga followers na lumapit sa'yo. Ay, masyadong kanya si upline. Mahigpit masyado yan. Kwan yan. Di ba meron ganon, klase ng leader? Yung parang may ilang ka lumapit sa kanya. Di ba meron ganon kayong nakilalang tao? Kung makapurma, parang akala mo congressman eh. Di ba ang datingan niya, parang hindi walang kamatayan, ganun. Bilang isang daw leader, kailangan pag-aralan mo na maging mapagpakumbaba ka at dapat madali kang lapitan at kapag ang tao ay nagigipit, kaya ka pong puntahan, hindi po sila naiilang. Okay? O yun po ibig sabihin nito ha. A wise leader stays in the background. Kapag ikaw ay yumaman, ay naku po, nakikita ko na dito ang mga yayaman. May mga yayaman sa inyo na pagdating ng araw ay iiwanan ang mga downlines at siya ay pupunta sa kanyang kamag-anak na hindi naman sumusuporta sa negosyo niya. Tingnan mo, katabi mo, ganun yan.
Kapag kumikita ng malaki, hindi na makita ng downline. Oo. Pag tinawagan, apply saan ka? Ay, nasa meeting ako. Kanino meeting? Kay CEO. Tinawagan mo si CEO, nandiyan ba si upline? Ha? Ano gagawin niyan dito? O yung pala, nandun pala kasama jowa. Isang linggo sila sa ibang bansa. Isang linggo sila sa Boracay. Pagka sa Boracay, nagpalawan. Sa Palawan, nagbuhol. Lahat na lang ginawa kasi kumikita. Mga downline, income lang kayo dyan ha, recruit lang kayo. Dito lang ako tabi-tabi. Bihira. Sabi po dito, ikaw ay laging nasa background. Huwag na huwag kang mawawala kapag lumalaki ang grupo mo. Ha? Bawas-bawasan yung mga bakasyon na wala namang nagkikreate na pera. Okay, kailangan ka ng grupo, kaya huwag mo silang basta-basta iiwanan. Yun po ang sabi ng Tatay Laucho. Kapag nakakreate ka ng malaking grupo, ugaliin mo na lagi ka nilang nakikita at madali ka nilang kontakin at hanapin. Maliwanag? Okay. Stays in the background. At inaalalayan mo lang sila sa kanilang mga proseso para makuha din nila ang kanilang mga hinahangad sa buhay. Maliwanag ba? Okay, next topic. All the answers. Basa. Parang palaka lang, ano? Yung natubigan na palaka. Joke lang. Siyempre, ang haba nga naman yan eh. Okay, sabi po dito, all the answers. The wise leader has learned how painful it is to fake knowledge. Being wise and not wanting the pain. The leader does not indulge in pretending. Oh, sabi dito ha, all the answers. Ang lahat daw ay may sagot. Maliwanag. Ibig sabihin, lahat ng tanong ay may sagot. Pero sabi dito, the wise leader, hindi niya pinipake ang knowledge. Oo, bilang isang daw leader, marami kang alam. Pero aminin mo sa sarili mo na hindi mo alam ang lahat. Marami ka lang alam, pero hindi mo alam lahat. Pero may idea ka sa mga bagay na hindi mo alam at may mga tao kang kilala na alam yun na gusto niyang matutunan. So, halimbawa lang, hindi ka naman doktor. Lumapit ang downline mo. Upline. Sakit ba ito? Ang laki-laki ng bukol sa liig. Tapos lumapit sa'yo, upline, sakit ba ito? Ano masasabihin mo? Ay, oo, sakit yan. Hindi ka naman doktor. Dapat ang sagot mo dyan, pambihira naman, hindi man ako doktor, punta ka sa doktor. Dapat ganon. Hindi huhulaan mo, ay, oo, sakit yan. Cancer yan eh, cancer. Ha, tandaan nyo ha, hindi mo alam ang lahat, marami ka lang alam, pero hindi mo alam ang lahat. Ngayon, paano mo ituturo sila doon sa mga taong alam ang kanilang problema? Yun ang dapat mong aalamin. At bilang isang daw leader, wag na wag kang magkakamali sa mga taong lumalapit sa iyo at naghingi ng advice at mali ang iyong ina-advise. Marami sa atin ang hearsay. Totoo po ba yan? Sabi nila. Totoo daw yan. Wag ganun ha, bilang isang daw leader ha, dapat nasasaktan ka kapag pinipik mo ang kaalaman. Bilang isang daw leader, dapat naramdaman mo yan. Pwede bang mapahamak ang tao kapag nagkamali ka? Oo naman, pwede ka mag-create ng kapahamakan sa tao pag nagkamali ka. Kaya sabi as a leader, as a daw leader, hindi niya inuugali ang mamiki ng kaalaman. Meron bang natutunan? Sana all. Tulog na katabi mo. Okay, palakpak para magising katabi mo. Okay. Next.
Basa. Without greed, the group will not prosper if the leader grabs the lion's share of the credit for the good work that has been done. Grabe oh, tignan niyo to oh. Di ba nag-awards tayo? Andito yun oh. Oh, kapag hindi daw greedy o hindi sakim ang isang leader, maganda raw ang takbo ng grupo. Nagpo-prosper ang grupo. Paano ginagawa yon? Grabs the lion's share. Kapag maganda raw ang resulta, ang sasabihin ng leader, ay dahil sa akin yan. Ako ang leader nila. Kaya naging successful kami. Pero pagpalpak, ang ginawa ng grupo, ay hindi ako kasama dyan. Sila dyan. Oh. Hindi ganon. Ang isang daw leader, kapag nagkamali ang grupo, inaako niya. Ako po ang may kagagawa niyan. Ako kasi nagawa niyan. Turo sa kanila. Hindi yung tumatalikod ka kapag mali ang nagawa ng grupo. Pero pag tama ang ginawa ng grupo, aba, uy, mas malaki party ko dyan ha. Dahil sa akin, kaya tayo kumita eh. Hindi ganon ang isang daw leader. Ang daw leader, kapag ka nakikilala ang grupo, hinayaan lang niya ito na sila ang makilala. Hanggat maaari, di na siya nagpaparecognize. Nakuha nyo? Yun po ang ibig sabihin ni Tatay Lao Tzu. A good group, ay gaganda lang ang takbo ng grupo pag hindi greedy or sakim ang isang leader. Maliwanag ba? Tignan mo katabi mo, sakim ba yan? Sakim talaga yan, daming jowa niyan eh. Oh. Kaka-break pa lang, kinabukasan may jowa na agad eh. Ganun kasakim yan. Okay? Oh. Next. Basa. The reward, the wise leader is not collecting a string of successes. The leader is helping others to find their own success. So, sabi dito, the reward, the reward. Yung mga reward, di ba? Nagtanggap ng mga reward. Yung paakit sa stage. O, pag kinuha yung kanyang reward, ang sasabihin niya, alam niyo po, dahil sa akin, kaya nagka-reward ako. Mga grupo ko, mga ingot yan. Walang kwenta yan. Kung wala ako, wala rin yung mga pala, kaya akin lang itong reward na to. Ganun ba dapat mo sasabihin? As a leader, kapag may mga reward kayo natatanggap, aakat ka sa stage, ang sasabihin mo, guys, ang reward na ito or award na ito ay hindi sa akin. Tinawag lang ang pangalan ko kasi ako ang leader ninyo. Pero ang award na talaga ito ay ito'y para sa inyo. Kayo ang gumawa nito, hindi ako. Dapat ganun yung mga words mo. Ayon kay Tatay Lao Tzu. Ha? O, kapag hindi ka daw ay nagkukulik ng mga successes, gaganda ang takbo ng grupo nyo. Okay? Hayaan mo na sila ang makilala. Maliwanag ba? Okay, next. Tapos na. Iksi lang pala nito. Kala ko mahaba. Okay, pakibasa. Baka sabihin nyo, flexible hose. Ginagamit sa kuryente. Flexible, mapagbigay. Tama, di ba? Flexible, mapagbigay, at makibagay. Maliwanag? Hindi yung namimili ka na ng kaibigan, namimili ka ng pakikisamahan. Dapat marunong ka makisama, marunong ka makibagay. Kung gusto mo talaga maging mayaman. At gusto mo maging leader, tandaan mo, napakahalaga ng pakikibagay at pakikisama. Tandaan niyo, huwag kakalimutan yan. Yan ang isang ugali ng mga leader. Okay? Topic tayo. Basa. Yan. Okay, water. Tama-tama, palaka, water. Sabi dito, bakit sinampol daw itong flexible yielding sa water? Water like water. The leader is yielding because the leader does not push, the group does not resent or resist. Sabi po rito, ang tubig daw, kung saan ang agos,
dapat ka lang sumabay. Or go with the flow. Kung online ang pinag-uusapan at magaling ka sa offline, well, makiayong ka na lang. Kasi ang grupo ay online ang ginagawa. Okay? Pansinin nyo kunwari ang tubig, ang agos ng tubig ay pakaliwa. Ang ginawa mo, ang tubig hanggang dibdib o hanggang liig. Ang ginawa mo, ang tubig sa lungat. Hello? Huwag mo daw uugaliin na lagi mo sinasalungat ang mga napapanahon. Kung ano yung in demand, ano yung mga demand, ano yung mga ginagawa ng karamihan at nagiging successful naman, huwag mo raw sasalungatin yon. Like water. Ang tubig na hanggang dibdib, hanggang liig, kung paganon ang agos, pero ang ginawa mo ay pasalungat, mahirapan ka, hindi. Grabe yan. Para ka lang tanga. Alam mo nga, ang lakas ng agos, sinasalungat mo pa. Sabi na Tatay Laucho, alin mo mas madali, yung umayon ka sa agos ng tubig o salungatin mo ang agos ng tubig? Napansin mo pagka umayon ka sa tubig na kung saan ang agos, ilis effort, di ba? Yung ka pa nga eh. O di ba, parang sa LRT lang, di ba? Pag-rush hour. Di ba? Kahit ayaw mo lumakad, palakarin ka talaga eh. Di ba? Namasin nyo, di ba? Yung ganun po ang pagyaman. Ganun po dapat ang pag-lead ng grupo. So yung grupo, masaya sila na ikaw ang leader. Kusa lang sila, sumasama sa'yo. Hindi na, kahit gutom-gutom kayo, sasama sa'yo yan. Kasi maayos kang leader. Kuha nyo? Sa LRT, di ba? Mama, yung payong mo tumutusok. Wala namang payong. Ano yung tumusok? Okay? So, meron bang natutunan? Kapag daw ang leader na ganon, ay hindi po nakakaramdam ang grupo ng resistance. Walang kumukontra. Maliwanag? Okay, next. Kukak. Encounters. If you are attacked or criticized, react in a way that will shed light on the event. Sa laki ng grupo nyo bilang isang daw ambassador, hindi mo na yan basta-basta mamonitor. Okay? Kunwari, may grupo ka na sa iba't ibang bansa. Daw ambassador ka na eh. Darating ang araw, mayroon sa iyo mag-criticize or maninira or hindi susunod sa leadership mo. Kunwari, may desisyon kang ginawa, tapos hindi umagri ang lahat. Sabi ng mga grupo mo, uy, upline, bakit doon lang ginawa mo? Wag ka daw mag-react ng hindi maganda. Ang gagawin mo lang, ipapaliwanag mo lang kung bakit ka nagdesisyon ng ganon para makita nila sa hinaharap yung sinasabi mo. Maliwanag ba? Kasi siyempre, may mga tao talaga na ang utak sa ngayon lang, hindi nila nababasa ang dulo. Meron talagang ganun. Ang tawag dyan is slow. Ano is slow? Yung sabi ko kanina, nagpatawa ka ngayon after 1 hour pa bago tumawa. May tao talagang ganun. Kasi sila ay binubuntis ng magulang na ang kinakain lang ay noodles. Pampagana tuyo. Siyempre, ang utak ng bata, anong laman? Di ba? Kaya, puro asin. Sinamahan pa ng kaliskis. Kaya, ang tagal tumawa. Di ba? Iba naman, lumipas ang isang araw, wala mo naintindihan, di mo lang mangiti. Parang, anong pinagkatawan nila? Ganun yon, okay? Kaya dati, pag ikaw daw ay criticize, o ikaw daw ay siniraan, o ikaw ay kinontra, ang gagawin mo lang, ipapaliwanag mo ng maayos para makita nila ang direksyon ng ginawa mo na desisyon na yon. Maliwanag ba?
Sabi dito, di ba, react in a way that will shed light on the event. Ganun po ang ibig sabihin ni Tatay Lao Tzu. Okay? Basa. Judge and jury. It is not the role, leader's role to play, judge and jury. To punish people for bad behavior. The task is to shed light on these natural consequences, not to attack the behavior itself. O sabi ng Tatay Lao Tzu, hindi ka raw hurado. Ibig sabihin hurado, hindi ka judge para manghusga ng kamalian ng iba. O, di ba? Ang dami nating ganyan. Na ang hilig natin manghusga sa mali ng iba, pero ang mali mo hindi mo nakikita. Palakpak. Naramdaman mo eh. Oh. Ang sabi ni Tatay Lao Tzu, hindi mo daw ugali ang manghusga kasi hindi ka naman judge. Wag mo daw ipapanis or parurusahan yung mga grupo mo or followers mo sa kanilang maling pag-uugali. Ang gagawin mo lang, ipapaliwanag mo lang sa kanila na kapag tuloy-tuloy nilang ginawa ang maling iyon, ay magsasuffer sila sa dulo. Ganun lang dapat ang gagawin mo. Hindi yung, ingot ka kasi, ang bubo mo, bubo ka na, tanga ka pa. Oh, di ba lahat na ng sinabi mo, inusgahan mo na, dinaw mo na, instead na iangat mo siya, lalo mo siyang nilubog sa putik. Hindi ganun ang isang daw leader. Ang daw leader ay magtuturo ka lang sa kaayusan. Hindi yung husgahan mo yung tao. Maliwanag ba? O what if, malaki ng grupo mo, may imposibleng wala magtatayo dyan ng sarili niyang leadership. Tandaan nyo kapag lumalaki ang grupo nyo, may nagkakalakas ng loob para magtayo ng sarili niyang empire. Okay, what if, itong leader mo nagpaalam sa'yo, upline, okay lang po ba na magtayo ng sarili kong grupo? Magtatayo ng sarili kong hub? Siyempre, ikaw bilang isang daw leader, ay wag, di mo pa kaya. Ganun ba yun? Diba? Hindi mo kaya sarili mo, grupo pa. Huwag kang mapanghusga. Kailangan mo lang umayon. Sabi mo sa kanya, okay, maganda yung naisip mo. Good yan, ayos yan. Medyo kan lang medyo nagkakaroon ka lang ng mga hindi naintindihan, huwag kang makakalimut tumawag sa akin, humingi sa akin ng advice. Dapat ganun ang isang daw leader. Tapos, pag nagkamali, kunwari, pag hiwalay nila, instead lumaki ang grupo, na zero. Ibig sabihin, nalagas. Pag yung leader mo na yon na nagpaalam sa'yo at nangyari yon pero siya nandyan pa rin, huwag mo raw sasabihan ng, ingot ka, loko ka, dahil sa'yo nasira grupo natin. Huwag daw ganun. Ang sabi Tatay Lao Tzu, kailangan maayos ang iyong pananalita. Parts, tatapik-tapikin mo yan, kain tayo. Huwag mo na muna isipin yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Dapat, yung kanyang kalooban, hindi pa rin lumalayo sa'yo. Pagdating doon, kasabi mo, alam mo, part talaga yan ng leadership. Mahalaga, sinubukan mo. At hindi ka nag-quit. Yan, dapat ganon. Okay lang yan na mawala sila. Basta't huwag ka lang mawawala. Yan, at least meron natutunan ka sa paghawak ng grupo. Ganun dapat. Huwag yung huhusgahan yung mga tao, nagkamali na nga, inusgahan mo pa. Kailangan, bilang isang daw leader, palakasin mo ang loob niya na gawin ulit ang isang bagay. Kasi ang negosyante po, ups and down yan. Ups and down yan, bago niya makuha ang perfect. Maliwanag? Ganun sa paghahawak ng grupo hindi yung bara-bara magsalita. Medyo ingat sa pagsasalita. Okay? Meron ba natutunan? Next. Conscious aware. Malay na may malay. Dapat kamalayan. Okay? Dapat may malay tayo. Tinan mo katabi mo kung malay pa. Aware kaya yan na may training ngayon? Parang hindi Sabi niya,
Ang alam ko lang, nagugutom na ako. Wala siyang malay na may training. Nakikiride on lang yan, kaya nandyan. Hindi ikaw, katabi mo sabi ko. O, conscious ha, tinan nyo ha, katabi nyo, baka out of conscious na yan. Baka akala mo, nandyan pa yan, pero wala na yan dyan. Okay, first topic. Basa. Potent leadership. Wise leader who loses the sense of immediacy becomes quiet and lets all effort go until sense of clarity and consciousness return. Kahit sabi niya, sa lawak ng iyong grupo, sa dami ng mga activities na nangyayari, at mayroon ka rin sariling pamilya, mayroon kang sariling love life, hindi maiiwasan dyan, sabi niya, na ikaw ay mawala sa maayos na kaisipan. Bakit? Nag-away kayo ng jowa nyo kagabi. Bukas mayroon kayong training. Parang nangyari kagabi yun Nagtalo, may pinagtalunan kayo. Hindi ka nag-aintindihan. Ngayon, naharap ka sa grupo na baon mo ang bad emotion. Wag na wag mong gagawin, wag kang harap sa grupo mo na under ka ng impluensya ng galit. Galing ka dun sa away, tapos haharap ka sa grupo mo, wag mo daw gagawin yon kasi ikaw ay mawawala sa direksyon. Ang sabi dito, kung haharap ka, bago humarap sa grupo, pumunta ka muna sa isang tabi at magmuni-muni ka, hayaan mo daw muna na lumubag ang kalooban mo, bumalik ka sa normal. At pag bumalik na yung malay mo, saka ka humarap sa mga tao. Yun po yung turo ni Tatay Laucho para hindi masira yung mga decision making mo as a leader. Meron bang natutunan? Yes. Potent leadership. Okay? Next. Basa. Here and now, by staying present and aware of what is happening, the leader can do less yet achieve more. Yang katabi mo, tinan mo nga. Titigan mo, katabi mo. Mayroon pa bang awareness yan? Para ng zombie. Zombie ba, zombie? Zombie. Huwag kayo mag-ala kasi mamaya meron tayong Q&A. Doon malalaman kung mayroon kayo natutunan. Okay? Yung zombie kasi, di ba? Buhay na patay. Okay, sa madaling salita, physically present but mentally absent. Kaya kahit anong turo nung mga teacher or ng mga trainer, pag-apply sa labas as a businessman, as a businesswoman, isang tanong lang nung tao, ubus na ang knowledge niya. Kasi pag may mga training, buhay na patay. Nandyan nga, pero parang wala. Maraming ganyan Tignan mo sa school, di ba? Kakatapos na ng teacher magpaliwanag, we have a quest today. Nagtutunguan uloy. Mayroon tayong recitation. Tutunguan Bakit? Ayaw makita, ayaw maturo Bakit? Wala kasi natutunan. Kasi dyan lang, nakaupo, pero walang nalalaman. Walang natututunan. Parang ganito ngayon. Katabi mo, parang buhay na patay. Zombie nga Katabi mo hindi ikaw Kahit ilang training po atinan ninyo, pag hindi ito naunawaan, here and now, kung saan ka dapat nandoon ang mind mo. Dapat nandoon ang attention mo. Dapat nandoon ang focus mo. Yung problema sa labas, walang solusyon yun hanggat di ka natututo sa ganitong klase ng mga trainings. Labahan mo sa bahay, hayaan mo, andito kay. Mamaya pag uwi mo, saka mo harapin para meron kang matutunan. Napakahalaga po ng informations para malagyan tayo ng kaukulang knowledge kung paano tayo uunlad sa buhay. Maliwanag ba? Meron ba natutunan? Ang isang taong nasa now, ay maraming natutunan, kaya marami siyang achievement. Ganun po isang taong nasa now. Meron ba natutunan kayo? Yes!
Sabi ni isa, kunti lang. Ayan, bago tayo, tapos na pala. Ang bilis ah. Bago tayo matapos ay magbasa tayo ng mga importanteng quotes ni Tatay Lao Tzu. Okay? Basa? Okay. Para may matutunan tayo, isa lang magbasa ako lang. Okay? Sabi dito, the leader is best when people are hardly aware of his existence. Sa Tagalog, yun na yun ha. Sabi po dito, ang isang maayong leader, masasabi lang siya na best ang leadership niya kapag aware siya or nandun siya mismo sa grupo na hindi man lang iniisip kung ano at sino siya. Parang hindi siya nagmamadali. Baka parang andun na siya, masaya siya kasi nandun siya. So parang wala sa ibang isipin, basta't ang mahalaga, presence siya dun sa event, kung ano mang event yun na sinasabi dito. Okay? Malaman mo daw siya ay best kung hindi man lang daw niya nalaman na siya ay umiiral doon sa lugar na yun. Kasi di ba maraming mga leader, lagi nagmamadali. Ay, tika, may gagawin pa kasi ako. Dapat matapos natin. Di ba mga ganon? Ang totoong leader daw ay wala siyang ganong ugali. Okay? Not so good when people practice government. Ibig sabihin, hindi raw maganda ang leadership mo kapag ang nakikita daw ng grupo mo ay pinapupurihan nila ang gobyerno at hindi ikaw bilang isang leader. Maliwanag ba? Okay, less good when people stand in fear. Mas hindi raw maganda kung tayo ay nabubuhay sa takot. Okay, hindi ka raw matututo pag ikaw ay nabuhay sa takot. Be gentle and you can be bold. Be frugal and you can liberal. Kapag ikaw daw ay medyo, kuripot ata ibig sabihin nito eh. Okay? Kapag ikaw daw ay medyo nagtitipid or nagkukuripot ngayon, sa darating na panahon daw, ikaw ay maging bukas palad. Okay? Ibig sabihin, matulungin ka. Avoid putting yourself before others. Iwasan mo lagi na ilagay at unahin ang sarili mo bago ibang tao. Kung ikaw ay totoong leader, dapat nauuna lagi ang grupo bago ikaw. Okay? Para ang sample dyan, kapag may mga kainan, dapat ang mahuli dyan ang leader. Hindi yung leader muna ang nilalagyan ng pagkain. Kuha muna ako, asa ka na kayo. Hindi ganon. Ang leader daw ay laging nasa hulihan kapag may mga ganyang event. Okay? Avoid putting. Kapag ganon ka daw, ikaw ay kikilanin nilang leader sa gitna nila. Okay? Palakpak. Meron pa. The masters lead by purifying people's mind, filling their lives, weakening. Malito ha guys ha. Dapat dito ay, hindi ganito, dapat talisin to. Okay? Ay ibig sabihin yan ay weakening their ambition. Ang trabaho doon ng isang leader ay linisin ang pag-iisip ng mga tao. Linisin. Tapos, dapat daw, ang turo niya ay nagiging abundance or nabubusog ang mga tiyan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng maraming income. Okay? Nabubusog ang tiyan. At nabubuhay or nagigising ang mga ambisyon or pangarap ng mga taong kanyang tinuturuan. Nakuha? Okay? And making them become strong. Ang trabaho lang o turo ng isang leader, nagiging strong ang kanilang mga followers or grupo. Okay? The more regulations they are, the poorer the people. Kapag masyadong marami ang ginagawang mga regulasyon, lalong nahihirapan ang mga tao. Okay? Humanity attain unity that they might flourish. The leaders attain unity, then they might set the example. Yun na yun. Palakpak. O worse,
When people are contemptuous, ang tao daw, mas worse daw, o kapag ang tao ay sakim, tama ba? Or masama. Fail to honor people. Kapag hindi mo rin nirespeto ang mga tao, hindi ka nila irerespeto. Okay? But of a good leader who speak little, when his work is done, his aim fulfilled, the people say, we did it ourselves. Yun na maramdaman ng tao kapag ka magandang turo mo, ang sasabihin lang galing na, ay naku, thank you po. Dahil sa iyo, nagawa namin ang mga bagay na ito. Nagawa nyo? Dapat daw ganun ang maramdaman ng mga followers. Salamat sila na dati, parang akala hindi nila magagawang yumaman, pero dahil sa teaching mo, nakuha nilang yumaman. Maliwanag po. Okay, baka mayroon pa ba? Yun, wala na pala. Okay, so guys, marami po salamat. I hope na kayo ay maraming